Kumusta, mga kakwento? Handa na ba kayong pakinggan ang isang salaysay na susubok sa tibay ng isang puso? Isang kwentong magpapatunay na kahit ang pinakamapayapang tubig ay maaaring maging isang dambuhalang alon kapag hinamon. Sabi nila, ang pasensya ay isang birtud. Ngunit paano kung ang bawat butil ng pasensya mo ay unti-unting nauubos hanggang sa wala nang matira kundi ang nag-aapoy na galit? Hanggang saan ang kaya mong tiisin sa ngalan ng isang pangako? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa unang kabanata. Ang huling patak ng pasensya, ang malalamig na tira ng mamahaling pagkain, ang tanging saksi sa pekeng selebrasyon na naganap ilang oras lang ang nakalipas. Dahan-dahan, halos walang ingay na nililigpit ni Hiraya ang mga pinagkainan sa malawak na mesa ng mansyon ng mga Balderrama. Bawat plato ay nagkakahalaga ng libo-libong piso. Bawat kubyertos ay gawa sa purong pilak. Ngunit para kay Hiraya, ang mga ito'y mas malamig pa sa yelo, kasimbigat ng 2 taon niyang pagtitiis. Ito ang kanilang ikalawang anibersaryo ni Marco. Isang anibersaryo na dinaan lang sa isang tahimik at pilit na hapunan. Isang anibersaryo kung saan ang kanyang asawa ay mas abala pa sa pagtipa sa kanyang cellphone kaysa kausapin siya. Natapos na ang hapunan. Nakaakyat na si Marco sa kanilang silid. Ang biyenan naman niyang si Doña Imelda ay nasa sala, nanonood ng telebisyon, at siya, si Hiraya ang asawa, ang manugang, ay naiwang mag-isa upang magligpit. Ito na ang naging papel niya sa loob ng Villa Esmeralda sa nakalipas na 2 taon. Isang anino, isang katulong na may titulo. Habang inaalis niya ang huling plato, isang matigas na boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ano yan? Napatigil si Hiraya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung kanino ang boses na yon. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Dahan-dahan siyang humarap, dala-dala ang plato. Nakatayo ang matandang babae sa may pintuan ng kusina, nakapamaywang, at ang mga matay matalas na nakatitig sa hawak niyang plato. Nakasuot ito ng mamahaling silk na pantulog, ngunit ang itsura nito ay hindi nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ano po iyon, Mama? Mahinang tanong ni Hiraya. Bingi ka ba? Sabi ko, ano yan? Dinuro ni Doña Imelda ang plato. Huwag mong sabihing hindi mo nakikita? Tiningnan ni Hiraya ang plato. Malinis ito, maliban sa kaunting sarsa na natira. Ngunit nang ilapit niya ito sa liwanag, may nakita siyang isang maliit, halos hindi mapansing marka. Isang gasgas na marahil ay nagawa ng kutsilyo. Gasgas lang po, Mama. Marahil po ay... Gasgas lang. Tumaas ang boses ni Imelda. Alam mo ba kung magkano ang isang piraso ng platong yan? Ang buong set na yan ay galing pa sa Espanya. Tapos sasabihin mo, gasgas lang? Ganyan ka ba talaga kapabaya? Wala kang pakialam dahil hindi mo naman sariling pera ang ginastos dito. Bawat salita ay parang suntok. Hindi na bago kay Hiraya ang mga ganitong paratang. Sanay na siya. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang bigat ang bawat panlalait. Siguro dahil anibersaryo nila. Siguro dahil sa loob ng 2 taon. Umasa siyang kahit katiting na pagtanggap ay mararamdaman niya. Hindi ko po sinasadya, Mama. Patawad po. Sabi na lang niya habang nakayuko. Patawad? Mababalik ba ng patawad mo ang presyo ng plato na yan? Humakbang palapit si Imelda. Wala kang ibang alam, kundi humingi ng tawad. Mula nang tumapak ka sa bahay na ito, wala kang ibang dinala, kundi kamalasan. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba masaya ang anak ko sa'yo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa kang hamak na ampon na pinulot lang sa kung saan. Sa pag-angat ng tingin ni Hiraya, nakikita niya si Marco na nakatayo sa likod ng ina nito, sa may paanan ng hagdanan. Narinig nito ang lahat. Ngunit gaya ng dati,
Wala itong imik. Ang mga mata nito ay umiiwas, nakatingin sa sahig, na para bang ang mamahaling tiles ay mas mahalaga kaysa sa dignidad ng kanyang asawa. Ang pananahimik ni Marco ang mas sumugat sa puso ni Hiraya, higit pa sa masasakit na salita ng kanyang biyenan. Bumalik ang tingin ni Hiraya kay Doña Imelda sa isang iglap na wala ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig. Pagod, isang malalim na kapaguran. Tapos na po ba kayo? Tanong ni Hiraya, sa boses na kalmado, ngunit walang emosyon. Natigilan si Doña Imelda sa pagbabago ng tono ng manugang. Sa unang pagkakataon, hindi ito umiyak o humingi ng pasensya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang katapangang iyon ang mas lalong nagpagalit sa matanda. Aba't sumama, sagot ka na ngayon. Bastos! Mabilis na kinuha ni Imelda ang mangkok ng natirang sinigang na nakapatong pa sa mesa. Mainit-init pa ito. Walang pag-aalinlangan. Ibinuhos niya ang laman nito sa mukha ni Hiraya. Splash! Ang mainit na sabaw ay gumuhit sa kanyang pisngi at leeg. Ang asim ng sinigang ay humapdi sa kanyang mga mata. Tumulo ang mga piraso ng gulay at karne mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang damit. Natahimik ang buong kusina. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng sabaw mula sa mukha ni Hiraya papunta sa kumikinang na sahig. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Nanatili lang siyang nakatayo roon habang nararamdaman ang hapdi sa kanyang balat at ang mas matinding hapdi sa kanyang puso. Tiningnan niya si Marco na ngayon ay gulat na napatingin sa kanya bago muling ibinaling ang tingin sa kanyang ina. Naramdaman ni Hiraya ang huling hibla ng kanyang pasensya na naputol, ang pangako niya sa kanyang Angie, kanyang yumaong ama-amahan, ang 2 taon ng pagtitiis. Lahat ay naglaho kasabay ng pagbuhos ng mainit na sabaw. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Sigaw ni Imelda. Itinapon ang walang lamang mangkok sa sahig. Nagkalat ang bubog. Walang imik na tumalikod si Hiraya. Nilagpasan niya si Marco na para bang hindi ito umiiral. Bawat hakbang niya paakyat ng hagdan ay mabigat ngunit desidido. Walang luha, walang salita. Pagpasok niya sa banyo ng kanilang silid, nilak niya ang pinto. Humarap siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng may namumulang pisngi, may basang buhok, at may mga piraso ng pagkain sa damit. Isang kaawa-awang larawan ng isang asawang inaapi. Ngunit hindi iyon ang nakita niya. Ang tiningnan niya ay ang kanyang mga mata. Sa loob ng 2 taon, ang mga matang iyon ay puno ng lungkot, pag-asa at pagtitiis. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Ang natira ay isang blangko, malamig at mapanganib na kalaliman, parang isang dagat na kalmado bago dumating ang pinakamalakas na bagyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang gripo at hinugasan ang kanyang mukha. Tinanggal niya ang bawat dumi, ang bawat bakas ng kahihiyan. Habang umaagos ang tubig, tila may kung anong nagbabago sa loob niya. Ang Hirayang martir ay dahan-dahang nalulunod at isang bagong Hiraya ang ipinapanganak mula sa kanyang mga abo. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Tuyo na ito, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Lumabas siya ng banyo at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Hindi niya pinansin ang libu-libong text messages mula sa mga board members ng kanyang kumpanya sa buong mundo. Hindi niya pinansin ang mga email na may markang urgent. Isa lang ang hinanap niya sa kanyang contacts. Isang pangalan na hindi niya tinawagan sa loob ng 2 taon. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng kapangyarihan na pansamantala niyang tinalikuran. Dante. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Sa ikatlong ring, may sumagot. Ma'am Hiraya. Isang tinig na puno ng paggalang at pagkagulat ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ngunit hindi niya ito pinansin.
Isang hininga, isang desisyon, isang utos ang simula ng pagbagsak ng isang imperyo. Sa kabilang linya, isang boses mula sa nakaraanang naghihintay. Isang boses na kumakatawan sa isang buhay na matagal nang tinalikuran ni Hiraya. Bago niya bitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat, ang isipan niya'y sandaling lumipad, pabalik sa isang dapit hapon na hinding-hindi niya malilimutan. Ang dapit hapon kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Samahan nating muli si Hiraya sa ating ikalawang kabanata, ang pangako sa dapit hapon. Ma'am Hiraya, ano po ang maipaglilingkod ko? Ang boses ni Dante, matatag, magalang, at puno ng pag-aalala. 2 taon. 2 taon niyang hindi narinig ang boses na yon. Ang boses ng kanyang kanang kamay, ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat ng sikreto ng Astra Holdings. Sa isang iglap, ang malamig na banyo ng mansyon ng mga Valderrama ay naglaho. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay nawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay pansamantalang gumaan. Napalitan ito ng init ng papalubog na araw sa kanyang balat, ng amoy ng alat mula sa dagat, at ng marahang haplos ng hangin. 2 taon at kalahati ang nakalipas. Nakalakad sila sa dalampasigan ng pribadong isla ng mga Salcedo. Siya at ang lalaking kumupkop sa kanya mula sa pagiging isang ulila. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan, pamilya at kinabukasan, ang kanyang tatay Lino. Ang ganda ng paglubog ng araw, hindi ba? Hira, sabi ni Lino Salcedo. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may bahid ng panghihina. Medyo mabagal na ang kanyang paglakad at ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Hiraya para sa suporta. Opo tay, napakaganda. Sagot ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ginintuang liwanag na yumayakap sa buong kalangitan. Nooy wala siyang ibang inaalala, kundi ang kalusugan ng kanyang ama-amahan. Alam mo anak, pagpapatuloy nito, lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, tulad ng araw na ito. Ngunit ang ganda ng bawat pagtatapos ay ang pangako ng isang bagong simula kinabukasan. Naramdaman ni Hiraya ang panginginig ng kanyang puso. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Ilang buwan na ring pabalik-balik sa ospital si Lino. At kahit anong pilit nilang itago, alam nilang pareho na paubos na ang kanyang oras. Tay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pakiusap niya. Ngumiti lang si Lino. Isang matamis, ngunit malungkot na nangiti. Itinuro nito ang isang maliit na bangkang pangisda na nag-iisang naglalayag sa di kalayuan. Tingnan mo yon. Ang liit niya sa gitna ng malawak na karagatan. Diba? Ganyang kita nakikita minsan, Hira. Sa gitna ng karagatan ng yaman at kapangyarihan na iiwan ko sa'yo. Malulunod ka ba? O matututo kang maglayag? Natuto na po akong maglayag, tay. Kayo po ang nagturo sa akin, sagot niya. Buo ang kumpiyansa. Sa edad na 25, si Hiraya ay hindi na isang ordinaryong babae. Sanay na siyang humarap sa mga board meetings, makipagnegosasyon sa mga dayuhang investors, at magpatakbo ng isang multibilyong dolyar na korporasyon mula sa anino ng kanyang ama. Alam ko, tumango si Lino. Alam kong mas magaling ka pa sa akin, pero may isang bagay na hindi ko na ituro sa'yo dahil hindi ko rin ito naranasan. Ang halaga ng isang simpleng buhay. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito'y seryoso at puno ng pakiusap. Kaya bago ako mamaalam, anak, mayroon akong isang hihilingin sa'yo, isang huling kahilingan. Kahit ano po, tay, gagawin ko po ang lahat. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang utang na loob niya kay Lino Salcedo ay isang bagay na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Mayroon akong isang matalik na kaibigan, si Alberto Valderrama. Matagal na siyang pumanaw. May iniwan siyang isang anak na lalaki, si Marco. Ang pamilya nila ay dumadaan sa isang pagsubok ngayon. Gusto kong pakasalan mo si Marco. Natigilan si Hiraya.
Sa lahat ng bagay na maaari nitong hilingin, iyon ang hindi niya inaasahan. Isang kasal? Sa isang lalaking hindi niya kilala? Pero Tay, pakinggan mo muna ako. Mahinahong sabi ni Lino. Gawin mo ito sa loob ng 2 taon. Mamuhay ka bilang isang ordinaryong asawa. Itago mo kung sino ka. Huwag mong gagamitin ang yaman o kapangyarihan ng Astra. Gusto kong maranasan mo ang buhay na wala ang anino ko, na wala ang pangalan ng Salcedo. Gusto kong matutunan mo ang halaga ng pasensya, ng pag-unawa, at ng pagpapakumbaba. 2 taon lang, anak. Pagkatapos noon, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Ituring mo itong huling pagsasanay mo, hindi bilang CEO, kundi bilang isang tao. Tinitigan ni Hiraya ang mukha ng kanyang ama. Nakita niya ang sensiridad, ang pag-aalala, at ang malalim na pagmamahal sa mga mata nito. Hindi ito isang utos, isa itong pakiusap, isang pangarap ng isang ama para sa kanyang anak na babae. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo ni Lino para sa kanya. Inampon siya nito, pinag-aral sa pinakamagagaling na eskwelahan, at ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng pinaghirapan nito. Ano ang 2 taon kumpara sa habang buhay na utang na loob? Sa paglubog ng araw, sa harap ng nag-aagaw na dilim at liwanag, tumango si Hiraya. Masusunod po, Tay. Pangako po, tutuparin ko ang hiling ninyo. Ang nangiti sa labi ni Lino Salcedo nang marinig nito ang kanyang sagot, ang huling masayang alaala na itinatago ni Hiraya sa kanyang puso. 1 linggo matapos ang pag-uusap na yon, pumanaw ito at tinupad ni Hiraya ang kanyang pangako. Ngayon, ang init ng alaala ay biglang nilamon ng lamig ng kasalukuyan. Ang imahe ng nakangiting mukha ni Lino ay napalitan ng mapanlait na mukha ni Doña Imelda. Ang pangako ng isang bagong simula ay naging isang bangungot. Ang 2 taon ay halos tapos na. Tinupad niya ang kanyang bahagi. Nagtiis siya, nagpakumbaba. Hinayaan niyang yurakan ang kanyang pagkatao. Lahat sa ngalan ng isang pangako. Ngunit ang pangako ay hindi nangangahulugang habang buhay na pagkaalipin. Ang pagbuhos ng mainit na sabaw sa kanyang mukha ay hindi lang isang insulto. Ito ang panggising. Ang senyales na tapos na ang lahat. Tapos na ang pagtitiis. Tapos na ang pagiging anino. Ang pangako ay natupad na. Ngayon, oras na para sa hustisya. Ang pag-aalinlangan sa puso ni Hiraya ay naglaho. Ang natira ay ang matigas na determinasyon ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang trono. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang bigat ng cellphone sa kanyang kamay. Ang boses ni Dante ay naghihintay pa rin sa kabilang linya. Hindi nagambala ang katahimikan. Ma'am Hiraya, ulit nito, mas may pag-aalala na ngayon. Huminga ng malalim si Hiraya. At nang siya'y magsalita, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang api. Ito ay boses na kayang magpatumba ng mga higante. Boses na kayang magdikta ng kapalaran, kalmado, malamig, at puno ng kapangyarihan. Isang pangalan, isang tawag, at isang utos na handang magpayanig sa pundasyon ng isang buong imperyo. Ang Hirayang nagtimpi ay nagpaalam na. Ang Hirayang api ay kinalimutan na. Sa kanyang pagtayo, may isang pamilyang babagsak. Ito ang simula ng kanyang pagbawi. Ito ang simula ng kanilang katapusan. Ating pakinggan ang 3 kabanata. Isang tawag, isang pagbagsak. Ang katahimikan sa kabilang linya ay binitawan ni Hiraya ng mga salitang matagal na niyang kinimkim. Mga salitang magiging hatol sa pamilyang Valderrama. Dante, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Walang bakas ng Hirayang mahina at umiiyak. Ito ang tinig ng pinuno ng Astra International Holdings. Activate Protocol Omega. I-pull out mo ang lahat. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Ang tanging narinig mula kay Dante ay isang matatag na sagot. Masusunod po, ma'am.
I-execute ko agad. Lahat, Dante. Ang pending na investment sa Valderrama Group, ang lahat ng shares na hawak natin sa mga subsidiary nila sa ilalim ng mga shell corporations at i-recall mo ang lahat ng pautang na konektado sa kanila. I want them isolated. I want them bankrupt by sunrise. Understood, ma'am. Mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? Sandaling nag-isip si Hiraya. May isa pa. Ang package na pinahanda ko sa iyo noon. Yung in case of emergency. Ipadala mo na rito. Ngayon na. On its way, ma'am. Sagot ni Dante bago magpaalam. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Hiraya. Gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. Ang Protocol Omega, ang pinakamatinding hakbang na maaari nilang gawin laban sa isang kumpanya, isang corporate execution. At ngayon, isinagawa niya ito laban sa pamilya ng sarili niyang asawa. Ilang minuto lang ang lumipas, may kumatok ng marahan sa pinto ng kanyang silid. Hindi ito ang katok ni Marco o ni Doña Imelda. Ito'y mabilis at professional. Pagbukas niya, isang delivery man na nakauniforme ang nag-abot sa kanya ng isang simpleng brown envelope, walang anumang marka. Package po para kay Ma'am Hiraya. Kinuha niya ito at sa pagtalikod ng lalaki, isinara niya muli ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at binuksan ng sobre. Ang laman nito ay hindi mga dokumento ng kumpanya, mga litrato. Ang una ay kuha sa isang mamahaling restaurant. Si Marco, nakangiti, habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Sa tapat niya, isang babaeng nakangiti rin, ang kanyang sekretarya na si Sandra. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Ang sunod na litrato ay kuha sa labas ng isang condominium building. Magkaakbay sila, ang ulo ni Sandra ay nakasandal sa balikat ni Marco. Ang huling mga larawan, ang pinakamasakit. Kuha ang mga ito sa loob ng condo unit. Naghahalikan sila. Masaya, maligaya. Sa ilalim ng mga litrato ay may mga kopya ng bank statements. May mga malalaking halaga na inilipat mula sa isang offshore account ng Valderrama Group papunta sa personal na account ni Sandra. At isang dokumento ang nakaipit sa pinakalikod, isang flight itinerary para sa 2 tao papuntang Cayman Islands, nakabook para sa susunod na linggo. Ang lahat ay malinaw. Hindi lang ito simpleng pambababae. Ito ay isang planadong pagtakas. Isang planong nakawin ang natitirang pera ng kumpanya at iwan siya. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala na. Napalitan ito ng matinding kirot sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya umiyak. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito lason. Isa na itong gasolina. Pinagsama-sama niya ang mga papel at litrato, ibinalik sa sobre at itinago sa kanyang bag. Kalmado, kalkulado. Bawat emosyon ay isinantabi. Music, chuyển cảnh đột ngột sang một giai điệu jazz nhẹ nhàng, lãng mạn. Samantala, sa isang mamahaling condominium sa kabilang bahagi ng syudad. Ang tunog ng pagtalsik ng champagne ay sumabay sa malanding tawa ni Sandra. To us, Marco, to our new life. Sabi niya, itinaas ang kanyang baso. Ngumiti si Marco at nakipag-toast. To us, malapit na. Sandra, 1 linggo na lang at malalaya na tayo sa lahat ng ito. Hinaplos ni Sandra ang dibdib ni Marco. Paano na ang asawa mo? Yung probinsyana mong asawa? Hindi ba siya maghahabol? Huminga ng malalim si Marco. Hayaan mo na yon. Si Mama na ang bahala sa kanya. Sa katunayan, baka nga ngayong gabi palayasin na yon ni Mama. Perpekto ang timing. Habang nagkakagulo sa bahay, tayo naman ay naghahanda na sa pag-alis. Sigurado ka ba sa financial bailout na yan? Iyon na lang ang pag-asa natin, di ba? Tanong ni Sandra. May bahid ng kaba. Siguradong sigurado. Pagyayabang ni Marco. Nakausap ko na ang broker.
Isang malaking investment firm, Astra Holdings, ang interesadong mag-invest. Once na pumasok ang pera nila, malilipat na natin ang pondo sa account mo. By the time na malaman nilang nalugi ang kumpanya, wala na tayo sa Pilipinas. Natawa silang dalawa, puno ng kasakiman at pananabik sa kanilang plano. Ininom ni Marco ang kanyang champagne sa isang lagok. Sa wakas, matitikman na niya ang kalayaan. Wala nang ina na laging nagdidikta, wala nang asawang walang kwenta, pera at si Sandra na lang. Biglang nagring ang telepono ni Marco. Nakita niya ang pangalan ng CFO nila, si Mr. Diaz. Saglit lang, babe, sabi niya kay Sandra, at sinagot ang tawag. Mr. Diaz, napatawag ka? May maganda ka bang balita sa akin tungkol sa Astra Holdings? Sa kabilang linya, hindi sigla ang narinig niya, kundi pagkataranta. Sir Marco? Sir, may malaki tayong problema. Napakunot ang noo ni Marco. Anong problema? Relax ka lang. Biyernes ng gabi. Sir, hindi niyo po naiintindihan. Kakatanggap ko lang ng email. Ang Astra Holdings. Bigla nilang binawi ang investment application. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Marco. Napatayo siya. Ano? Imposible. Nakausap ko na sila. Sigurado na yon. Sir, pinal na po ang desisyon nila. Hindi lang yon, sir. Lahat ng bangko na may koneksyon sa Astra Holdings ay nag-freeze ng credit line natin. Sir, wala na tayong pera. Paano nangyari to? Nabitawan ni Marco ang kanyang cellphone, ngunit hindi ito ang mas mahalaga. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatitig si Marco sa kawalan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang pangalang Astra Holdings ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bakit? Paano? Isang kumpanyang hindi niya kilala. Paanong sa isang iglap ay hawak nito ang kapangyarihan upang wasakin ang lahat ng kanyang pinangarap? Hindi niya alam na ang sagot ay kasalukuyan nang nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa mansyon na ilang kilometro lang ang layo. Ang isang desisyon na binitawan sa dilim ay nagsimula nang maghasik ng lagim sa liwanag. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan at pagmamataas ay nagsimula ng gumuho, piraso bawat piraso. Para sa mga Valderrama, hindi na ito isang simpleng gabi. Ito na ang simula ng kanilang pinakamahabang bangungot. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang anino ang tahimik na nagmamasid. Ating tunghayan ang ika-4 na kabanata, ang simula ng unos. Hindi pa man sumisikat ang araw ng Sabado, ang Villa Esmeralda ay nagmistulang sentro ng isang digmaan. Ang mga telepono, landline at mobile ay walang tigil sa pagring. Ang bawat tawag ay isang bomba na sumasabog sa natitirang kahinahunan ni na Doña Imelda at Marco. Ano? Anong ibig mong sabihing nag-pull out ang mga Chinese investors? Sigaw ni Doña Imelda sa kausap niya sa telepono habang nakasuot pa ng kanyang mamahaling roba. Ang kanyang mukha, na karaniwang maayos sa makeup, ay gusot at puno ng pag-aalala. Sa kabilang bahagi ng sala, si Marco ay halos mapunit na ang buhok sa sariling ulo. Paano nag-bounce ang cheque natin? Kahapon lang may pondo pa tayo. I-check niyo ulit. I-check niyong maigi. Pagkababa ng telepono, galit na ibinato ni Marco ang kanyang cellphone sa malambot na sofa. Wala na. Lahat ng credit lines natin frozen. Lahat ng mga cheque tumalbog. Anong nangyayari, ma? Humarap si Imelda sa anak, ang mga matay nanlilisik sa galit at pagkalito. Hindi ko alam. Parang may kung anong sumpa ang biglang bumagsak sa atin. Pagkatapos ng tawag mula sa Astra Holdings kagabi, sunod-sunod na ang kamalasan. Sino ba kasi yung Astra Holdings na yan? Halos pasigaw na tanong ni Marco. Saan sila nanggaling? Bakit nila tayo ginaganito? Wala naman tayong kaaway na ganyan kalaki. Nag-iisip si Doña Imelda. Pinilit niyang halongkatin sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang mga naging katransaksyon
mga kasosyo, at mga kaaway. Ngunit walang pangalang Astra Holdings ang lumalabas. Isang foreign investment firm lang sila, Marco. Marahil ay nalaman nila ang tungkol sa mga utang natin. May nag-leak siguro ng impormasyon. Yung mga buwisit na competition natin, sigurado akong sila ang may pakana nito. Habang nagtatalo ang mag-ina at nagtuturuan kung sino ang dapat sisihin, hindi nila namalayan ang isang figura na tahimik na bumababa mula sa engrandeng hagdanan. Si Hiraya, hindi na siya nakasuot ng luma at simpleng bestida na parang uniforme na niya sa loob ng bahay. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na pantalon at puting blouse. Malinis, disente. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na maleta. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa nag-aapoy na silid. Napatigil sa pagsisigawan ang mag-ina at napatingin sa kanya. At saan ka pupunta? Mataray na tanong ni Doña Imelda na para bang ang pag-alis ni Hiraya ang pinakamalaking problema sa sandaling iyon. Hindi sumagot si Hiraya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad papunta sa pintuan. Ang kanyang kalmadong kilos ay mas lalong nagpainis sa matanda. Kinakausap kita. Bingi ka ba? Sigaw ulit ni Imelda. Humarap si Hiraya. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang pinakatago-tagong kahinaan ng mga taong nasa harap niya. Tiningnan niya ang nagkakagulong paligid, ang mga papel na nagkalat, ang mga teleponong hindi matahimik, ang mga mukha ng mag-inang Balderrama na puno ng desperasyon, at sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, isang malamig at kalmadong boses ang kanyang pinakawalan. Mukhang may problema kayo. Hindi ito isang tanong, isa itong pahayag. Isang pahayag na may bahid ng panunuyan na hindi napansin ng mag-inang abala sa kanilang sariling mga problema. Huwag kang makialam dito, sigaw ni Marco. Umalis ka na kung aalis ka. Wala kang naitulong kailanman. Talaga ba, Marco? Sagot ni Hiraya. Ang isang sulok ng kanyang labi ay bahagyang umangat. Isang nangiti na hindi ngiti. 2 taon akong nanahimik sa isang tabi. Hinayaan ko kayong gawin ang lahat ng gusto ninyo. Tratuhin ako na parang basahan. Pagsalitaan ng kung ano-ano. Pero ni minsan, naisip niyo ba kung sino talaga ang pinakasalan mo? Napakunot ang noo ni Marco. Ano bang pinagsasabi mo? Isa kang ampon. Pinakasalan kita dahil sa utang na loob, dahil sa pakiusap. Huwag mong isipin na minahal kita. Ang bawat salita ni Marco ay dapat sanang masakit, ngunit para kay Hiraya, ang mga ito'y hangin na lang na dumadaan. Ang sakit ay naproseso na niya kagabi. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Utang na loob, pag-uulit ni Hiraya na parang ninanamnam ang mga salita. Sabihin mo sa akin, Doña Imelda, kanino kayo may utang na loob? Sa isang pamilyang halos itakwil na kayo ng lipunan dahil sa mga utang? Sa isang pangalan na unti-unti nang nawawalan ng kinang? Biglang may kumatok sa pinto, isang malakas at autoritatibong katok. Bago pa man makasagot si Doña Imelda, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ito si Dante. Sa likod niya ay may 2 iba pang lalaki, kapwa nakasuot din ng suit at may dalang mga itim na briefcase. Nagulat ang mag-inang Balderrama. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Tanong ni Doña Imelda. Hindi pinansin ni Dante ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos na puno ng paggalang. Ma'am, dala na po namin ang lahat ng kailangan ninyo. Ma'am? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni na Marco at Imelda. Tumingin sila mula kay Dante papunta kay Hiraya, na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang aura ay biglang nagbago. Hindi na siya ang yuko at tahimik na manugang. Para siyang isang general na kalmado bago ang isang malaking opensiba. Salamat, Dante, sabi ni Hiraya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin
sa naguguluhang mag-ina. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Ang tanging ingay na lang ay ang mahinang pagring ng isang telepono na walang sumasagot. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikang iyon, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses, na dati mahina at halos pabulong, ay ngayon malinaw, matatag, at puno ng kapangyarihang kayang magpayanig sa buong silid. Marco, Imelda, sa tingin ko, oras na para magkakilala tayo ng formal. May mga sandali sa buhay na ang isang iglap ay kayang magbago ng lahat. Ang pagtanggal ng isang maskara, ang paglantad ng isang katotohanan. Para sa mag-inang Balderrama, ang sandaling ito ay hindi lang isang sorpresa. Ito ang pagyanig ng buong mundong kanilang kinatatayuan. Ang babaeng kanilang inapi at hinamak ay handa ng magpakilala. At sa kanyang pagpapakilala, dala niya ang kanilang pagbagsak. Ating pakinggan ang kasukdulan sa 5 kabanata. Ang pagpapakilala ng Reyna. Marco, Imelda, sa tingin ko oras na para magkakilala tayo ng formal. Ang mga salitang binitawan ni Hiraya ay lumutang sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Ang pagkalito sa mukha ng mag-ina ay napalitan ng inis. Para sa kanila, ito ay isa na namang pag-aaksaya ng oras sa gitna ng kanilang malaking problema. Ano na namang kabaliwan ito, Hiraya? Singhal ni Doña Imelda. Kung aalis ka, umalis ka na. Huwag ka nang magdagdag sa stress na nararamdaman namin. Ngunit si Hiraya ay hindi natinag. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngumungiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Stress? Ang nararamdaman ninyo ngayon ay hindi pa stress, Doña Imelda. Simula pa lang iyan. Naglakad siya palapit sa kanila. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat kilos niya ay may layunin. Ang dating Hiraya na laging nakayuko ay wala na. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay tuwid ang likod, mataas ang noo, at ang kanyang mga mata ay matalas na parang espada. 2 taon, mahinahon niyang simula. 2 taon kong tinupad ang isang pangako. Isang pangako sa nag-iisa at pinakamamahal kong ama, si Lino Salcedo. Ang pangako na mamuhay ng simple, mamuhay bilang asawa mo, Marco, para matutunan ang mga bagay na hindi kayang ituro ng pera. At ano naman ngayon? Mayabang na sagot ni Marco. Tapos na ang 2 taon, kaya malaya ka nang umalis. Oo, tapos na nga. Pagsang-ayon ni Hiraya, at ngayong tapos na ang pangako ko sa kanya, oras na para tuparin ko naman ang pangako ko sa aking sarili. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng sarili nitong bigat. Hindi ninyo ako kilala. Ang tingin ninyo sa akin ay isang hamak na ampon na walang pinanggalingan. Isang babaeng mapalad dahil napangasawa ang isang Balderrama. Natawa siya ng bahagya, isang tawang walang saya. Ang hindi ninyo alam, mas mapalad kayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, pagkatapos ay kay Imelda. Ako si Hiraya Salcedo, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat, ng ari-arian, negosyo, at ng pangalan ni Lino Salcedo. Natawa ng malakas si Doña Imelda. Tagapagmana? At ano naman ang mamanahin mo sa isang simpleng negosyante, isang maliit na trucking company, at ilang apartment? Huwag mo kaming patawanin, Hiraya. Ngunit hindi natapos doon si Hiraya. Hinayaan niya lang na matapos sa pagtawa ang matanda bago niya bitawan ang huling piraso ng palaisipan. At ang kasalukuyang chairman ng Astra International Holdings. Ang pangalang iyon, Astra International Holdings. Ang pagtawa ni Doña Imelda ay biglang naputol. Ang kanyang bibig ay nanatiling nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Si Marco naman ay namutla. Ang pangalang iyon ang sumisira sa kanyang pag-iisip mula pa kagabi. Ang pangalang iyon ang dahilan kung bakit gumuho ang kanyang mundo sa loob lamang ng ilang oras.
Parang mga piyesa ng puzzle na biglang nagkabit-kabit sa kanilang isipan. Ang biglaang pag-atras ng investment, ang pag-freeze ng kanilang mga account, ang biglaang pagbabago sa kilos ni Hiraya. Lahat ay konektado. Lahat ay nagmula sa kanya. Imposible, nauutal na sabi ni Marco. Nagbibiro ka lang. Isa itong masamang biro. Mukha ba akong nagbibiro, Marco? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Sa isang senyas mula sa kanya, si Dante ay humakbang pasulong. Inilapag ng dalawang kasama nito ang kanilang mga briefcase sa ibabaw ng mamahaling center table ng mga balderrama. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na dagok sa nananahimik na silid. Binuksan ni Dante ang isang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder. Inilatag niya ito sa harap ng tulalang mag-ina. Sa loob ng 2 taon, hinayaan kong isipin ninyo na ang Balderrama Group ay nakakatayo pa sa sarili nitong mga paa. Paliwanag ni Hiraya habang tinuturo ang mga dokumento. Ang katotohanan, matagal na kayong bangkarote. Ang tanging bumubuhay sa kumpanya ninyo ay ang mga pautang at investments na palihim kong ipinapasok mula sa mga subsidiary ng Astra. Binuklat ni Dante ang folder. Ipinapakita ang mga flowchart at mga bank transaction na nagpapatunay sa sinasabi ni Hiraya. Bawat sentimo na ginamit nila para sa kanilang luho, bawat pondo na ginamit nila para takpan ang kanilang mga pagkakautang ay nagmula pala sa babaeng kanilang nilalait-lait araw-araw. Ang lahat ng utang ninyo sa mga bangko, sa mga suppliers, sa mga investors, ako ang may-ari ng lahat ng yon. Napasapo si Doña Imelda sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang buong imperyong ipinagmamalaki niya ay isa palang malaking kasinungalingan na pinupunduhan ng kanyang kinasusuklamang manugang. At ito, sabi ni Hiraya, habang binubuksan ni Dante ang pangalawang briefcase. Inilabas nito ang isa pang folder, mas manipis, ngunit mas mabigat ang dating. Ito ang mas interesante. Inilatag ni Dante ang mga dokumento, mga pekeng financial statements, mga ebidensya ng money laundering, mga detalyadong talaan ng pandaraya na ginawa ng Balderrama Group sa loob ng 5 taon. Ito ang lahat ng utang ninyo sa akin, sabi ni Hiraya. Itinuturo ang unang folder. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang pangalawang folder palapit sa kanila. At ito, ang katibayan ng pandaraya ninyo sa gobyerno at sa lahat ng taong niloko ninyo. Nang gabing iyon, matapos ang pag-alis ni Hiraya at ng kanyang mga abogado sa Villa Esmeralda, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang mga dokumentong iniwan sa mesa ay parang mga lapida na nagsasabi ng kanilang nalalapit na kamatayan sa mundo ng negosyo. Si Marco ay tulala, nakaupo sa isang sulok, paulit-ulit na binubulong ang pangalang Astra Holdings na para bang isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Ngunit si Doña Imelda, matapos ang ilang oras na pagkatulala, ay dahan-dahang tumayo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, desperasyon. Pumasok siya sa kanyang silid, umupo sa harap ng kanyang antigong salamin at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang reyna ng sosyalidad. Isa na siyang talunang mangkukulam na naubusan ng mahika. Ngunit sa buong buhay niya, natutunan niyang may isang uri ng mahika na laging epektibo, ang pagiging biktima. Hindi pa ito tapos. Hiraya Salcedo, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi mo ako basta-basta matatalo. Kinabukasan, Linggo ng umaga, nagulat ang buong bansa. Nagpatawag ng isang emergency press conference si Doña Imelda Valderrama. Kumalat ang balita na parang apoy. Ang mga reporters mula sa iba't ibang network ay nag-unahan papunta sa lobby ng Valderrama Group Building, nag-aabang sa kung anong pasabog ang ihahayag ng balo
Nang yumaong si Alberto Valderrama, eksaktong 10:00 ng umaga, humarap si Doña Imelda sa kanila. Ang kanyang itsura ay isang perpektong obra maestra ng pagkukunwari. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng simple. Wala siyang alahas maliban sa kanyang wedding ring. At ang kanyang mukha ay walang makeup. Hinahayaan ang mga linya ng pag-aalala at ang pamumugto ng kanyang mga mata na makita ng lahat. Para siyang isang inang nagdadalamhati. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hinagpis. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, kasabay ng pagpunas sa isang pekeng luha. Nagpatawag ako ng press con na ito dahil wala na akong ibang malapitan. Ang pangalan ng aking pamilya, ang legasiya ng aking yumaong asawa, ay nasa bingit ng pagkasira. Natahimik ang lahat. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. May mga kumakalat na malisyosong balita tungkol sa aming kumpanya. Ngunit hindi iyan ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang ang nasa likod ng lahat ng paninirang ito ay walang iba kundi ang sarili kong manugang. Si Hiraya Salcedo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga reporters. 2 taon ko siyang itinuring na parang tunay na anak. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ibinukas ko ang aming tahanan para sa kanya. Isang ulila na walang ibang mapupuntahan. Ngunit ano ang isinukli niya sa amin? Pagtataksil. Isinalaysay niya ang isang kwentong baluktot. Isang kwento kung saan si Hiraya ay isang ambisyosang babae na ginamit ang kanyang pagiging ampon para makuha ang simpatya ng kanyang yumaong ama-amahan. Nanilinlang nito ang kanyang anak na si Marco para makapasok sa kanilang pamilya na may iisang layunin, ang angkinin ang lahat ng pinaghirapan ng mga Valderrama. Siya ay isang ahas, isang mga agaw na nagbalat kayo bilang isang maamong tupa. Umagulgol siya. At ngayong nasa kanya na ang lahat ng pera ng kanyang ama-amahan, ginagamit niya ito para wasakin kami, para palayasin kami sa sarili naming pamamahay. Ito ba ang tama? Ito ba ang hustisya? Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ng marami. Sa social media, agad na nag-trending ang hashtag na Justice for Valderramas. Ang mga komento ay bumuhos. Marami ang nadala sa kwento ng isang naaping ina at balo. Marami ang nagsimulang kumundena sa misteryosong si Hiraya Salcedo. Sa kanyang penthouse unit sa itaas na palapag ng Astra Holdings Building, kalmadong pinapanood ni Hiraya ang press conference sa isang malaking flat-screen TV. Sa tabi niya ay si Dante na hindi maipinta ang mukha sa galit. "Ma'am, this is character assassination. Kailangan nating sagutin ito." Gigil na sabi ni Dante. Ngunit si Hiraya ay hindi kumibo. Pinanood lang niya ang bawat luha, ang bawat panginginig ng boses ni Doña Imelda. At pagkatapos, isang bagay ang ginawa niya na ikinagulat ni Dante. Ngumiti siya. Isang malamig, kalkulado, at may kahulugang ngiti. "Hayaan mo siya, Dante," mahinahon niyang sabi. "The higher she climbs on her mountain of lies, the harder she will fall." Tumingin siya sa kanyang relo. On my signal. Sa press conference, nasa kasukdulan na ng kanyang pag-arte si Doña Imelda. "Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo kami. Huwag ninyong hayaan na ang kasakiman ng isang tao ay manalo laban sa isang pamilyang wala namang ibang ginawa kundi ang magtiwala." Bigla, ang malaking screen sa likod ni Doña Imelda na nagpapakita ng logo ng Valderrama Group ay biglang namatay. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan at pagkalito. At pagkatapos, muli itong umilaw. Ngunit hindi na logo ng Valderrama ang nakalagay. Ito ay isang video. Isang video na kuha mula sa isang CCTV camera sa loob ng kusina ng Villa Esmeralda. Ang video ay malinaw. Walang audio.
Ngunit hindi na kailangan. Nakita ng buong Pilipinas, live sa telebisyon, ang eksena. Si Hiraya, nakatayo habang nililigpit ang mesa. Si Doña Imelda, sumisigaw. At ang huling eksena, ang walang awang pagbuhos ni Doña Imelda ng isang buong mangkok ng mainit na sabaw, diretso sa mukha ng kanyang manugang. Isang imahe. Iyon lang ang kinailangan para wasakin ang isang bundok ng kasinungalingan. Sa isang iglap, ang biktima ay naging kontrabida at ang hustisyang hinihingi ay naging isang kabayaran na dapat harapin. Para sa mga Valderrama, wala nang matatakbuhan, wala nang matataguan. Ito na ang sandali kung saan ang lahat ay mawawala. Ito ang kanilang pagharap sa salamin ng katotohanan sa 7 kabanata. Lahat ay nawala. Ang katahimikan sa press conference ay tumagal lamang ng 3 segundo. Ngunit para kay Doña Imelda, ito ay isang walang hanggan. Ang kanyang mukha, na kanina'y basang-basa sa pekeng luha, ay ngayon tuyo at putlang-putla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa screen sa likod niya, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Pagkatapos ng katahimikan, sumabog ang kaguluhan. Ang mga reporters na kanina'y puno ng simpatya ay ngayon parang mga lobong nakaamoy ng dugo. Ang mga tanong ay sunod-sunod na ibinato sa kanya, hindi na malumanay, kundi matatalas at puno ng akusasyon. Doña Imelda, kayo po ba yon sa video? Ano po ang masasabi ninyo sa ginawa ninyo sa inyong manugang? Isang palabas lang po ba ang lahat ng ito? Ngunit si Doña Imelda ay hindi makasagot. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiling, habang ang mga flash ng kamera ay paulit-ulit na kumikislap. Bawat kislap ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga screen ay muling nagbago. Ngayon, mga dokumento naman ang lumabas, ang mga pekeng financial statements, ang ebidensya ng pandaraya, ang lahat ng sikretong pilit nilang itinago sa loob ng maraming taon ay nakalantad na ngayon para makita ng buong mundo. Ang press conference na dapat sanang magiging sandata niya ay naging kanyang sariling bitayan. Si Marco, na nanonood mula sa kanyang opisina, ay napasuntok na lang sa pader sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa. Tapos na. Alam niyang tapos na ang laro. Ang kanilang pangalan, ang kanilang dignidad, ang kanilang kinabukasan, lahat ay nawala sa isang iglap. Sa sobrang desperasyon, isang tao lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang nag-iisang tao na may kapangyarihang itigil ang lahat ng ito. Hiraya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang mga empleyado. Nagmaneho siya na parang wala nang bukas, ang tanging destinasyon ay ang tore ng Astra Holdings. Nahanap niya si Hiraya sa pinakamataas na palapag ng gusali. Nakatayo ito sa harap ng isang malaking bintanang salamin. Tanaw ang buong syudad na para bang hawak niya ito sa kanyang mga palad. Hiraya! Sigaw ni Marco pagkapasok. Lumingon si Hiraya. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, na para bang wala siyang kinalaman sa bagyong kasalukuyan niyang nilikha. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagkagulat. Itigil mo na to, please. Pagmamakaawa ni Marco, lumapit siya at walang pag-aalinlangang lumuhod sa harap niya. Ang aroganteng si Marco Valderrama, na minsay tiningnan siya na parang basura, ay ngayon nakaluhod sa kanyang paanan. Patawarin mo na kami. Patawarin mo na ako. Tinitigan lang siya ni Hiraya mula sa itaas. Walang awa, walang galit. Tila isang reyna na tinitingnan ang isang hamak na alipin. Nagkakamali ka, Marco. Hindi ako humihingi ng tawad, sabi niya. Pero, mahal mo ako, diba? Sabi ni Marco, kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. May pinagsamahan tayo. 2 taon, Hiraya. Alalahanin mo ang mga masasayang araw
Noong bago pa lang tayo, di ba't masaya naman tayo? Sa unang pagkakataon, isang emosyon ang gumuhit sa mukha ni Hiraya. Isang pait. Masaya? Pag-uulit niya. Ang saya ba para sa'yo ay ang panoorin akong laitin ng ina mo gabi-gabi? Ang saya ba para sa'yo ay ang iwanan akong mag-isa sa ating anibersaryo para makipagkita sa kabit mo? O ang saya para sa'yo ay ang planuhing nakawin ang natitirang pera ng kumpanya at takasan ako? Bawat tanong ay parang isang patalim na bumaon sa puso ni Marco. Alam na niya ang lahat. Umiyak si Marco na parang isang bata. Patawad, hindi ko sinasadya. Nagkamali lang ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako, Hiraya. Pangako. Magsimula tayo ulit. Umiling si Hiraya at tumalikod, muling humarap sa malawak na tanawin ng syudad. Ang kanyang anino ay bumalot sa nakaluhod na si Marco. Tapos na tayo, Marco. Matagal na. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang ideya na may isang taong kayang magtiis sa lahat ng panloloko mo. Pero tapos na ang pagtitiis na yon. Huminga siya ng malalim. Ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimula nang marinig mula sa di kalayuan. Papalapit ng papalapit. Hindi pag-ibig ang kailangan mo, Marco. Hustisya ang kailangan mo. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Ang bawat krimen ay may kabayaran. Dumating na ang oras ng paniningil. Para sa mga Valderrama, ito na ang huling kabanata ng kanilang marangyang buhay. Ang pagharap sa batas ay hindi na isang banta, kundi isang katotohanang hindi na nila matatatakasan. Ito ang pagtatapos ng kanilang paghahari sa 8 kabanata. Pagharap sa katarungan. Ang sirena ng pulis na narinig ni Marco mula sa tuktok ng Astra Holdings sa tower ay hindi para sa iba. Para iyon sa kanila. Pagbalik niya sa Villa Esmeralda, naabutan niyang nagkakagulo na sa labas ng kanilang gate. Ang mga sasakyan ng media ay nag-uunahan. Ang mga pulis ay sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. At sa loob ng mansyon, ang eksena ay mas malala pa. Ilang mga unipormadong pulis, kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation, ang nasa loob na ng sala. Hawak nila ang isang warrant of arrest. Si Doña Imelda, na nakaupo sa kanyang engrandeng silya, ay nanginginig sa galit, hindi sa takot. Ang pagmamataas niya ay hindi pa rin nawawala, kahit nasa bingit na siya ng pagbagsak. Wala kayong karapatang pumasok sa pamamahay ko. Sigaw niya. Hindi ninyo ako kilala. Mayroon po kaming warrant para arestuhin kayo, Doña Imelda Valderrama, at ang inyong anak na si Marco Valderrama para sa mga kasong economic sabotage, syndicated estafa, at tax evasion. Kalmadong sabi ng lead agent habang ipinapakita ang dokumento. Sakto namang dumating si Marco. Nang makita niya ang mga pulis, ang natitirang tapang sa kanyang katawan ay tuluyan ng naglaho. Mama, tanging nasabi niya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis para pusasan sila, isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Hayaan ninyo silang maghanda ng ilang sandali. Lahat ay napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si Hiraya, kasama si Dante sa kanyang likuran. Naglakad siya papasok na para bang pag-aari niya ang lugar na sa teknikal na aspeto ay totoo. Tumingin siya sa lead agent at tumango at naintindihan naman ito ng opisyal. Binigyan niya ng senyas ang kanyang mga tauhan na maghintay. Naglakad si Hiraya hanggang sa makarating siya sa harap ni Doña Imelda. Sa huling pagkakataon, sa loob ng bahay na yon, nagkaharap sila. Hindi bilang manugang at biyenan, kundi bilang ang nag-akusa at ang akusado. Ikaw, nanggigigil na, sabi ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sinira mo kami. Sinira mo ang pamilya ko. Nagkakamali ka, mahinahong sagot ni Hiraya. Hindi ko kayo sinira.
Ang sarili ninyo ang sumira sa inyo, ang kasakiman ninyo, ang pagmamataas, ang paniniwala ninyo na mas mataas kayo sa batas at sa ibang tao. Dahil sa inggit yan, patuloy ni Imelda. Inggit ka dahil kahit kailan, hindi ka magiging isang tunay na Valderrama. At nagpapasalamat ako para doon, kalmadong sagot ni Hiraya. Dahil ang pagiging Valderrama ay nangangahulugang pagiging manloloko, magnanakaw, at mapangapi. Iyan ba ang legasiya na ipinagmamalaki mo? Ang isang pangalan na binuo mula sa paghihirap ng ibang tao? Hindi na nakasagot si Imelda. Ang lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap niya ay nawala na. Ang natira na lang ay ang hubad at pangit na katotohanan. Sa sobrang galit, tumayo siya at sinubukan niyang sampalin si Hiraya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na nahawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay mahigpit at hindi niya maalis. Tapos na ang panahon ng pananakit, Imelda. Sabi ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Mula ngayon, haharapin mo na ang lahat ng sakit na idinulot mo sa iba. Binitawan niya ang kamay nito. Sa hudyat ni Hiraya, lumapit na ang mga pulis. Doña Imelda Valderrama, sumama po kayo sa amin ng maayos. Marco Valderrama, arestado na po kayo. Ang tunog ng pag-click ng mga posas sa mga kamay ng mag-ina ay tila isang malakas na gong na naghuhudyat ng katapusan. Habang inilalabas sila ng mga pulis, napadaan sila kay Hiraya. Si Marco ay hindi makatingin. Ang kanyang mukha ay nakayuko sa kahihiyan. Ngunit si Doña Imelda ay huminto. Tinitigan niya si Hiraya na may purong pagkamuhi sa kanyang mga mata. Magsisisi ka rito, Hiraya. Tandaan mo yan. Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan niya lang silang ilabas ng mansyon kung saan naghihintay ang mga kamera at ang simula ng kanilang bagong buhay sa likod ng rehas. Nang mawala na ang sasakyan ng pulis sa kanyang paningin at nang unti-unti nang humupa ang kaguluhan, doon lang huminga ng malalim si Hiraya. Isang hininga ng paglaya. Lumapit si Dante sa kanyang tabi. Tapos na, ma'am, sabi nito. Masaya na po ba kayo? Tumingin si Hiraya sa malawak at walang lamang sala. Ang mga mamahaling gamit ay naroon pa rin, ngunit ang dating aura ng kapangyarihan ay napalitan ng kalungkutan. Hindi siya masaya, hindi rin siya malungkot. Hindi ito tungkol sa saya, Dante. Sagot niya, ang kanyang tingin ay malayo. Ito ay tungkol sa katarungan. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang hustisya ay naibigay na. Ang mga may sala ay nagbabayad na. Ngunit pagkatapos ng digmaan, ano ang natitira? Ang paghihiganti ba ay nagdulot ng tunay na kaligayahan? O isa lamang itong paraan upang linisin ang daan para sa isang bagong simula? Para kay Hiraya, ang pagtatapos ng unos ay hindi isang selebrasyon, kundi isang pagkakataon para sa paghilom. Samahan natin siya sa kanyang paglalakbay patungo sa kapayapaan sa 9 na kabanata, pagbangon mula sa abo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Valderrama. Ang balita tungkol sa kanilang pag-aresto at ang malawakang pandaraya ng kanilang kumpanya ay naging laman ng bawat pahayagan at newscast bago unti-unting napalitan ng mga bagong issue. Ganoon kabilis magbago ang mundo. Ngunit para kay Hiraya, ang pagbabago ay mas mabagal at mas personal. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang puntod na yari sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Lino Salcedo. Ang damo sa paligid ay bagong gupit at ang hangin ay sariwa. Inilapag niya ang isang bouquet ng puting rosas sa paanan nito. Hindi na siya ang Hirayang nakatira sa Villa Esmeralda at hindi rin siya ang Hirayang chairman ng Astra Holdings na nag-utos ng isang corporate execution. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay si Hira lang, ang anak. Hi, Tay. Mahina niyang bati.
na para bang kausap lang niya ito sa telepono. Kamusta na po kayo dyan? Umupo siya sa malinis na damuhan, hindi alintana, ang mamahalin niyang bestida. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tumingin sa malayo, sa burol kung saan tanaw ang dagat. Tapos na po, Tay. Tinupad ko na po ang pangako ko sa inyo. 2 taon. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero sa tingin ko po, hindi sa paraang inaasahan ninyo. Patawad po kung binigo ko kayo. Hindi po ako naging ang mapagpasensya at maunawaing asawa na gusto ninyong kahinatnan ko. Sinubukan ko po, Tay. Sa ngalan ng utang na loob ko sa inyo, sinubukan ko. Huminga siya ng malalim, pinapakawala ng bigat na matagal na niyang dinadala. Pero natutunan ko po na ang utang na loob ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa sarili, na ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang hahayaan mong yurakan ang iyong dignidad. At ang pagpapatawad ay para sa sarili, hindi para sa kanila. At hindi ko pa po yata kaya yon sa ngayon. Hindi siya umiyak, tapos na ang panahon ng pagluha. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi galit o saya. Isa itong kakaibang gaan. Isang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap. Salamat po, Tay, bulong niya. Salamat sa huling aral. Dahil sa 2 taon na yon, mas nakilala ko ang sarili ko. Nalaman ko kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. At nalaman ko kung kailan dapat tumayo at lumaban. Handa na po ako. Handa na akong mamuno sa paraang alam kong tama. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Dante, sabi niya. Ma'am, sagot ni Dante, na may dalang 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Kanina pa po kayo rito. Baka kailangan niyo ng pampainit. Tinanggap ni Hiraya ang kape. Salamat. Ang buong board ay nag-aabang sa inyong pagbabalik. Handa na ang lahat para sa official transition, sabi ni Dante. Tumango si Hiraya. Alam ko. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Tumingin si Dante sa puntod ni Lino Salcedo. Ipagmamalaki ka po niya, ma'am. Sana nga, sagot ni Hiraya. Nanatili sila sa katahimikan ng ilang sandali habang iniinom ang kanilang kape at pinagmamasdan ang payapang tanawin. Ang relasyon nila ay higit pa sa mag-amo. Si Dante ay ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang karamay, ang nag-iisang taong nakakaalam ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagkatapos, 1 kilos ang ginawa ni Hiraya na tuluyan ng nagsara sa nakaraang kabanata ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang hinubad ang isang bagay mula sa kanyang daliri. Isang simpleng gintong singsing na halos 2 taon na niyang suot. Ang wedding ring nila ni Marco. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Wala nang sakit. Wala nang pagsisisi. Isa na lang itong piraso ng metal. Isang simbolo ng isang pangakong natapos na. Lumapit siya sa puntod at maingat na inilapag ang sing-sing sa ibabaw ng marmol sa tabi ng mga puting rosas. Paalam, Marco. Bulong niya, hindi para sa lalaking nasa kulungan, kundi para sa parte ng kanyang buhay na kinakatawan nito. Tumayo siya at hinarap ang papalubog na araw, ang parehong araw na minsang sumaksi sa kanyang pangako. Ngunit ngayon, ang kahulugan nito ay iba na. Hindi na ito isang pagtatapos. Isa na itong pangako ng isang bagong umaga. Tumingin siya kay Dante at sa unang pagkakataon, isang tunay at matamis na ngiti ang kanyang ipinakita. Oras na para magsimula muli. Ang bawat pagtatapos ay simula ng panibagong paglalakbay. Ang mga abo ng nakaraan ay nagsisilbing pataba para sa mga pangarap ng hinaharap. Matapos ang unos, matapos ang paghilom, isang bagong umaga ang naghihintay para kay Hiraya. Isang umagang hindi na niya haharapin bilang isang anino, kundi bilang isang reyna na buo, matatag, at handa ng muling magmahal. Ito na ang huling kabanata ng ating kwento. Ang bagong umaga. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalang Hiraya Salcedo ay hindi na isang misteryo.
Mula sa pagiging isang hindi kilalang anino, siya ngayon ang mukha ng Astra International Holdings. Kinikilala siya sa mundo ng negosyo bilang isang leader na hindi lang matalino, kundi may integridad at paninindigan. Ang kwento ng kanyang pinagdaanan, na bahagyang lumabas sa media, ay naging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kababaihan. Sa loob ng malawak na boardroom ng Astra, nakatayo si Hiraya sa harap ng lahat ng board members. Hindi na siya nakasuot ng simpleng blouse at pantalon. Ang suot niya ay isang eleganteng power suit na bumagay sa kanyang aura ng kumpiyansa. And so, I propose the establishment of the Lino Salcedo Foundation. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Sa malaking screen sa likod niya, ipinapakita ang mga detalye ng proyekto. Ang pangunahing layunin ng pundasyong ito ay magbigay ng legal at financial assistance sa mga small at medium-sized enterprises na naging biktima ng corporate fraud at predatory lending. Gagamitin natin ang ating yaman at impluwensya hindi para manira, kundi para magtayo muli. Isang-isang tumayo ang mga board members at pinalakpakan siya. Ang kanyang panukala ay inaprubahan ng walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Hiraya. Hindi na ito ang malamig na ngiti na minsan niyang ipinakita. Ito ay isang ngiting totoo, puno ng pasasalamat at kasiyahan. Ang sakit na kanyang pinagdaanan ay hindi na sayang. Ginawa niya itong isang bagay na makakatulong sa iba. Matapos ang pulong, bumalik siya sa kanyang opisina. Ang dating opisina ng kanyang tatay Lino. Mula sa bintana, muli niyang pinagmasdan ang syudad. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pananaw. Hindi na niya ito tinitingnan mula sa itaas na para bang isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Tinitingnan niya ito bilang isang parte ng komunidad, isang taong may responsibilidad. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. From Attorney David Robles message. Congratulations on the new foundation, Chairman. You never fail to impress. Coffee sometime this week to celebrate. My treat. Si David Robles ay isa sa mga abogado na tumulong sa kanya sa kaso ng mga Valderrama. Isang matalino at mabait na tao na naging kaibigan niya sa mga sumunod na buwan. Napangiti si Hiraya habang nagtatype ng reply. To Attorney David Robles. Message, thank you David. I'd love to. How about tomorrow? Itinago niya ang kanyang cellphone. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 2 taon, naramdaman niya ang isang pamilyar, ngunit matagal nang nawawalang kaba. Ang kaba ng isang bagong simula. Ang kilig ng isang posibilidad. Inayos niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng kanyang opisina. Habang naglalakad siya sa lobby ng gusali, binabati siya ng mga empleyado nang may paggalang at admirasyon. Ngumiti siya pabalik sa kanila. Paglabas niya sa malaking pintuan ng Astra Holdings, ang sikat ng hapon ay sumalubong sa kanya. Huminga siya ng malalim, nilalas sa panghangin ng kalayaan. Hindi na siya isang bilanggo ng isang pangako. Hindi na siya biktima ng isang mapait na nakaraan. Siya si Hiraya Salcedo, isang babaeng bumangon mula sa abo, isang leader, isang survivor, at isang pusong handa nang muling tumibok. Naglakad siya palayo sa toreng salamin, hindi na lumingon pa, at hinarap ang daan. Sumabay siya sa agos ng mga taong naglalakad sa syudad, hindi na isang anino, kundi isang ilaw na handa nang muling magniningning. Ang kanyang kwento ng paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kanyang kwento ng buhay, ngayon pa lang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng sakit, pagbangon, at pagbawi sa sariling dignidad. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ni Hiraya ay hindi ang tamis ng paghihiganti, kundi ang kahalagahan ng pagtayo para sa sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa tibay ng loob na harapin ang bukas ng may pag-asa, kahit gaano pa kadilim ang kahapon. Maraming salamat po
sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong inspirasyon sa kwento ni Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.